Naalarma na si Pangulong Bongbong Marcos sa panibagong pangharas ng China sa Ayungin Shoal. Naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas pero naghain din yan ang China at tinawag pa tayong troublemaker. Live mula sa Puerto Princesa, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, ikwento mo nga sa amin ang personal mong naranasan sa resupply mission? Binomba ng tubig mula labas hanggang loob ang resupply boat ng Pilipinas na unay sa May 4 na naglalayag sa Ayungin Shoal. Binabraso lang tayo ng mga barko ng China na doble o triple ang laki kumpara sa mga barko ng Pilipinas. Personal kong natunghayan yan mula sa sinasakyan kong BRP Cabra na naka-escort sa mga resupply boat. Palapit na tayo ngayon sa isa sa mga resupply boat ng Pilipinas kung saan makikita ninyo magkabilaan na binobomba ng water cannon ng dalawang Chinese Coast Guard vessel, yung mas maliit niya na resupply boat ng Pilipinas. Magkabilaan po na ginagamitan ng water cannon nitong dalawang Chinese Coast Guard vessel, yung mas maliit na resupply boat ng Pilipinas. Yan, nakikita niyo po ninyo, tinamaan na po ng water cannon itong resupply boat natin. Sa isa pang aerial video, makikitang umaatras ang barko ng China habang tila pinaliliguan ang ating resupply boat. Nagtagal ng 8 minuto ang water cannon. 4 ang nasugatan sa mga sakay ng unay sa May 4. Isa sa kanila, kinailangan isugod sa ospital pagbalik sa Palawan. Kabilang din sa mga sakay ng resupply boat, si Vice Admiral Alberto Carlos, ang commander ng AFP Western Command. Sumama siya sa resupply mission dahil ito ang unang beses na ginamit ang UM-4. Pero pati si Carlos, nasugatan sa kamay at paa. Nung sumabog yon, if you can see in the video, medyo malakas yung tunog and everybody, dapaan kami sa bridge just to cover. And unfortunately, meron pa rin tinamaan ng shrapnels. Anya, halatang walang intensyon ng China na palubugin ang mga barko ng Pilipinas. Ang ginagawa raw nila, binabasa ang engine o makina para masira ito at hindi na makausad pa papuntang BRP Sierra Madre kung saan ito maghahatid ng supply. Pati ang BRP Sindangan na naka-escort sa unay sa May 4, binangga ng mas malaking barko ng China. Habang 2 barko ng China Coast Guard at 2 Chinese Maritime Militia vessel ang nakabantay sa sinasakyan naming BRP Cabra mula alas 3 ng madaling araw kahapon hanggang 1:00 ng hapon. Kumpara dito sa sinasakyan nating BRP Cabra, kitang-kita kung gaano kalaki itong China Coast Guard 3305. Sa ngayon, naka-dead on water o ika nga nakapatay yung makina nitong sinasakyan nating PCG vessel dahil napakadelikadong ginagawa ng mga pagmaniobra ng China Coast Guard at mga Chinese Maritime Militia vessel. Sa kabila niyan, tagumpay na nakalusot ang unay sa May 1 habang ang sinasakyan naming BRP Cabra naiwanan na. Sa kabuuan, umabot sa 22 mga barko ng China na nakapalibot sa Ayungin Shoal. 18 sa mga yan, Chinese Maritime Militia vessels. Ang panibagong pangharas na yan ng China, nakakaalarma na raw ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila niyan, giniit ni PBBM na hindi pa panahon para igiit ang Mutual Defense Treaty natin sa Amerika. Sa ilalim niyan, re-rest back ang US sa anumang bansang aatake sa Pilipinas. I do not think that it is the time or the reason to invoke the Mutual Defense Treaty. However, we continue to view with great alarm this continuing dangerous maneuvers and dangerous actions. We will make our objections known and hope that we can continue to communicate to find a way so that such actions are no longer seen in the West Philippine Sea. Naghain na rin ang Pilipinas ng panibagong diplomatic protest laban sa China. Ito na ang ika-10 protesta ngayong taon. Ang Chinese Embassy naman dito sa Maynila, naghain din ng protesta. Nanindigan silang Pilipinas ang may kasalanan sa nangyari. Alinsunod daw sa batas nila kanilang naging aksyon sa mga barko ng Pilipinas. Naging professional pangaraw sila at nag-improve. Maraming salamat, Gio Robles, live mula sa Puerto Princesa, Palawan.